may tagumpay. Pangako ko, panalo to. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Malaya ang ating bansa, sa hirap ay may pag-asa. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit-bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap, may tagumpay. Kabayan ko, mga puto, aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Kapit-bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap, may tagumpay. Kabayan ko, pangako to. Aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. The views and opinions expressed in this show are those of the hosts or guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Lingkod Bayanihan. Any content provided by our bloggers or authors are of their opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual or anyone or anything. Magandang umaga po muli sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome sa Lingkod Bayanihan dito po sa PTV4 at sa ating YouTube channel. Ngayong umagang ito, pag-uusapan po natin ang mahalagang proyekto na ginagawa po namin at nasimulan na po ito, meron pang mga susunod na batches, tungkol sa education ng mga social media users. Sa unang pagkakataon, ito hong lagi na inyong napapanood na chairman of the board, no, ay magsasalita rito. Makakaugnayan po natin si Dr. Mike Aragon, ang ating executive producer, at siya po ang chairman ng Samahan ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters Incorporated. Paunahin ko na kayong sabihan, kasi ito pong kapisanan ito ay merong proyekto para mag-train ng mga social media users before turning them into responsible citizen journalists and broadcasters. Kaya niyo ba yun? Broadcaster, citizen journalist? Magsusulat kayo, mag-TV, magra-radyo. Pinagsama po namin yan sa isang training. Napaka-interesting na bagay. Panoorin po natin ang episode na ito tungkol sa social media broadcaster at sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Magandang umaga po mga kaibigan. Sa ating programa ngayon sa Lingkod Bayanihan, tututukan po natin ngayon ang kasaysayan itong kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated. Madalas po ninyong napapanood sa programang ito sa Lingkod Bayanihan ang reference dito sa tinatawag na kapisanan ng mga social media broadcasters. Meron pa nga ho kaming katatapos na training para doon sa mga social media users na gusto malaman kung ano ba ang proper way
of releasing information, distributing information, na gustong maging broadcaster o kaya journalist gamit ang social media. Alam nyo, itong effort na ito ay pinangungunahan po ng Kapisanang Social Media Broadcasters ng Pilipinas na ang founder ay si Doc Mike Aragon. Si Dr. Mike Aragon ang mismong chairman sa kasalukuyan nitong KSMB-PI. Medyo ilang taon na po ito na-establish, naipundar, nasimulan. Meron po rito mga kasamang mga mainstream media personalities, mga broadcasters na ngayon ay nagpa-practice pa at ngayon ay binubuo natin sa pamamagitan ng training ng mga gustong gumamit ng social media bilang journalist, citizen journalist at bilang mga broadcaster. Pakikilala ko po sa inyo ang founder. Pag-uusapan po natin ang KSMB-PI at ang mga programa nito para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na mayroong desire na maging citizen journalist. Si Dr. Mike Aragon, kasama po natin. Doc Mike, good morning sa iyo. Good morning, Andy. And this morning, napakagandang opportunity ito for us to talk to our people through our program here. And gusto natin ibahagi ng konti itong mga pangarap natin para sa bayang Pilipinas. Ang kapisanan ng Social Media Broadcasters na Pilipinas, or in short, KSMB-PI, tinayo po natin ito in 2017. Pinaregister ito natin sa Security Exchange Commission. And nagkaroon tayo ng isang magandang pagpupulong with members of the mainstream media. Allow me, Andy, to bring you down the memory lane. Yung almost 7 years na stint ko sa Philippine Medical Association as its chairman of media affairs brought me closer to a lot of media practitioners, conventional media practitioners. And during those times, kasi simula pa lang nitong technology na tinatawag natin social media, Right. Bago pa lang ang internet ng mga panahon na yun. Yes, ang internet bago pa at that time, and ultimately ang nagiging bago is yung pagsipa ng internet into broadcasting, Kasi before ang internet hindi pa masyadong ginagamit sa broadcasting, But when I was at the Philippine Medical Association, doon na sumisipa yung ang tinatawag natin ngayon na convergence, Right. In other words, convergence means that the old media, which is conventional, TV, radio, newspaper, as we know it, nagbo-move at saka nagle-level up dito sa tinatawag natin na new media. Yung tinatawag natin na mga social media, Facebook page, Twitter, Instagram, and all these things, Look at the big TV and radio stations, even newspapers. They're already now online. Meron na silang mga links sa online, because people at this point in time find it convenient na sa cellphone na lang nila sila manood ng news. Right. Sa cellphone na lang sila makikipag-ugnayan kung ano-ano man yan. And ang nangyari dito, because of the pandemic, hindi lang ito nagiging luho, nagiging necessity na. Tama. Sa tinatawag natin na New Normal Philippines. So with that being said, medyo na unahan natin ng konti yung pagtayo natin nitong organization, kasi wala pang COVID-19 pandemic, medyo inayos na natin ito. So ano ang basic na adhikain ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, Let me go back sa tinatawag natin na basic, sa tinatawag natin na function of a democracy, basically. Tama. Siyempre, we have government. Government there, we have an elected government, and this elected government is divided into 3 aspects, di ba? The executive, the legislative, and the judiciary. So, ang nangyayari dito, let's say, 3 estate ito. The first estate, the second estate, and the third estate. So, composing the 3 estate of what we call a democratic government. Parang haligi ng demokrasya ito. Yes, correct. correct. Democracy. However, this is a very ideal thing, and in the real situation, hindi po masyadong perfecto ito, kasi there are times that even with this established mechanism of government, ang main goal of delivering services sa taong bayan hindi na-deliver. That's the reason why na may mga kababayan tayo na naging disgruntled, and those people doesn't want anymore to get themselves involved in these basic processes in government. Nandun sila ngayon sa bundok, nakikipaglaban. Ayaw nila sa gobyerno
Nandun sila ngayon sa nagsisisid sila sa mga organizations nila. Gusto nilang magkaroon ng sariling kalakaran, ano? In fact, setting up another kind of government, isa yun sa mga objective nila. Ito ang mga bagay na hindi natin gustong mangyari because iisa lang yung bansa natin. And ang bansang Pilipinas iisa lang. And hindi dapat magkahiwalay. But because of yung frustration ng mga kababayan natin na iba na hindi nakakukuha ng mga kailangan na justice or social injustice, poverty, etc. Hindi lang ito sa Pilipinas nangyayari. Nangyayari din ito sa ibang bansa. Kaya sa ibang bansa may mga rebellion sila, may mga ganon because people are really not that 100% satisfied. And mababalik ako doon sa mga estate na sinasabi. Right. Ang taong bayan will now go to the fourth estate. At actually, itong fourth estate, informal estate ito eh. So, itong fourth estate, atin-atin lang ito. Tag lang natin ito sa kanila. The fourth estate is what we call the media. The tri-media, as we know it before, now it's called the quad media or the new media. Kasi Convergence media. convergence media, basically, because we have television, radio, print, yung mga dyaryo natin, and now, the internet, no? Nandun yung Facebook, Twitter. So, nagkakaroon ng convergence, no? Now, I would like to believe that this is the real fourth estate, no? Kasi before the social media phenomenon happened, no? Tatlo lang yan eh. Radio, print, and TV, no? Or broadcast or print, basically. Hindi ganun. Although napakalaking bagay, no? In terms of fiscalizing functions of government. Nagiging watchdog po itong media. Right. Nagiging sumbungan po itong tri-media sa mga bagay-bagay na hindi maasikaso under normal process, no? Kasi alam mo naman na in government hindi natin maiwasan yung mga red tapes and palakasan and all these things. So Ang isa pang unique quality, Doc, nitong modern social media, itong modern media. Dati kasi, halimbawa, radyo, television, print, para ang taong bayan ay makapag-communicate ng kanyang saloobin, ng kanyang opinion sa ganyang mga media, kailangan siyang sumulat, maghulog ng sulat sa post office, o kaya tumawag sa telepono, magtelegrama, na mahirap makarating sa dapat paratingan. With the internet, napadali ito. So, media is so interactive nowadays na pwede kang instant magbigay ng reaksyon. Di ba, Doc? Isa yan sa Tama mga yan. That's correct. advantages natin ngayon. although may mga good things ito and meron ding bad things, no. Itong nangyari na magandang phenomenon yung social media, merong dala-dala rin ito na medyo hindi maganda. Right. And basically yun yung tinututukan ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. To fast forward ng konti, in 2017, dahil sa mga kasama natin sa what you call this, conventional media, palagi tayong nagkakaroon ng mga talakayan, meetings. Yes. So, ako, I have my kapihan, yung news forum, yung kapihan sa Manila Hotel, na weekly ginagawa natin. Ayan, sa Manila Hotel, we invite different government VIPs, no? And we talk about certain issue for that week. Ang kaharap natin is lahat ng klaseng reporter sa TV, sa radyo, and ultimately, social media pumasok na rin. And after the forum, that becomes the news of the night. Tama. Oh, yun yung ginagawa natin. So we provided... You continued kapihan, which was a tradition talaga ng mga National Press Club noon, KBP. Matagal na itong existing, but when you came in, nag-iba. So, naging mas varied ang subjects doon sa kapihan sa Manila Hotel. Mag-ano tayo, let's take a break sa pinag-usapan natin sa kapisanan ng social media broadcasters sa Pilipinas. And bigyan ko lang konting diin yung kapihan sa Manila Hotel. Siguro konti lang yung nakakalam ng history nito. Ang kapihan sa Manila Hotel started during the martial law days, no? Eh, siyempre during the martial law days, parang lockdown yun. Nagkakaroon ng, ang sabi nila, dictatorship, no? Authoritarian government, no? Nagkakaroon ng ganyan. And the press was suppressed. Hindi na siya suppressed na siya, basically. So, hawak ng gobyerno. Walang pwede magsalita against the government at the time. So, this guy, si Cadoroy Valencia, and I think Neil Cruz. Neil Cruz, nalala mo si Neil Cruz. Kinabot ko pa si Neil Cruz. Mga talagang tatay-tatay natin yan sa media, no? Nag-organize sila ng isang forum, no? And ang ginawa nila ito, ang setting sa Manila Hotel. Every Monday morning, before the week starts, no, nagkaroon sila ng mga
discussion about issues of national concern. Okay? So ito nagiging mother of all kapihan in the whole Philippines. No? Ito yung sinimulan talaga eh. Yung Lahat ng mga kapihan forum, sa Malay Hotel. ito nagsimula eh. Sa ngayon, ang dami ng mga forums, halos araw-araw, different places, hindi lang hotel na. May mga restaurant na lang nga eh, na forums. And most of these are friends also. No? So, because of that, no, nagkaroon ng sense of yung tinatawag natin, openness sa tinatawag natin na media. So, pinakita ng gobyerno ni President Marcos na there is transparency sort of kasi ina-allow niya na yung media na magsalita openly through the kapihan ng Manila Hotel. No, yun. Now, punta tayo balik dito sa pinag-uusapan natin sa Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, KSMBPI. When we talked about all these issues na ito na, yung mga haligi na sa conventional media, sa radyo, sa TV, yung mga kabarkada na natin. Hindi ko pwedeng i-mention yung mga pangalan nila dito because they're still active and connected sa mga malalaking radio station, TV station, but you know, Mga columnist, anchormen, journalists, nandyan yes, eh. exactly. So, ganun lang, parang naging kapihan, we discuss things once in a while. Then ultimately, I decided, sabi ko, puro lang tayo salita dito, no? But maganda itong pinag-uusapan natin. Let's put this into action, sabi ko. And the best way to put this in action is ilagyan natin ito ng anong tawag dito? Infrastructure. Lagyan natin ng poste, lagyan natin ng haligi, lagyan natin ng sahig, etc., etc. And gawin na natin. Bakit? Bakit gusto natin magkaroon ng ganitong setup? Bahay nino? Bahay ng fourth estate, yung sinasabi ko. And the fourth estate at this point in time, especially in the new normal Philippines, is the social media. Whether we like it or not, no, the social media phenomenon is entwined with the new normal Philippines, no. Because even if we have the vaccine, no, we still have to be careful. Kahit na may bakuna tayo, kailangan pa rin natin basic social distancing, face shield, face mask, washing of hands, and all these things, no? So, sa tingin ko, Andy, medyo matagal-tagal ito. And because na medyo matagal-tagal itong transition natin sa new normal, kailangan natin ways and means para tayo mag-communicate sa isa't isa. Okay? Alam mo, dito sa mundo, pag tayo walang communication, walang means of communication, hindi gagana ang buhay natin dito. You know, imagine a new world na lahat tayo pipi. Lahat tayo walang means of saying anything. Wala tayong signals, wala tayong whatsoever, no? So, hindi pwede yan. Ngayon, because of the pandemic, itong usual way of communicating natin, face-to-face and all these things, no? Nagkaroon ng modification because the virus is there. So, we have to adapt. And the best way to make sure na hindi tayo magkahawaan sa face-to-face communication or engagement natin, technology. So, yun yung sinasabi ko. The way I look at it, ito na mangyayari sa new normal natin. More dependent tayo sa use of technology. So, whether we like it or not, magkakaroon na ng separate world, no? Parang sariling mundo na natin. Pwede makanegosyo tayo doon, makakonsulta sa mga professionals na kailangan natin, kaya may telemedicine, makakonsulta sa mga abogado through telelegal and all these things, no? So yun yung sinasabi ko. If that will happen, kailangan natin i-regulate itong planet B. Kasi sabi ko nga sa law of physics, no, in every action, there is an equal opposite reaction. So ito ang pinag-uusapan ng mga founders ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas. Sabi namin, kailangan natin let us prepare the way para pag talagang sumipa. At that time, nang pinag-usapan namin ito, hindi namin alam na may COVID. Wala pang COVID nito. It is just a projection of what the future is all about, no? So, yun yung nangyari diyon. So, inayos namin ito, at saka we applied sa government para magkaroon ng recognition. And ang pangarap po namin itong Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated, no, magiging parang trade organization. Right. Pinattern ko po ito sa format ng Philippine Medical Association. The Philippine Medical Association is a trade organization or a professional organization of medical doctors, no? So, it is the Philippine Medical Association na nagsicertify ng mga
tinatawag natin na mga specialist, no? Kung gusto ka magiging surgeon, kung gusto ka magiging pediatrician, kung gusto ka magiging OB-GYN or dermatologist, you don't go to the Philippine government and ask for a certification na surgeon ka, specialist ka. You go to the Philippine Medical Association, then the Philippine Medical Association has different specialty societies na mag-train sa'yo. Pag nag-training ka, graduate ka, it is these societies na magbibigay ng certification sa'yo. Specialization. Sa ating mga training ay lagi naman tayong may entertainment kahit paano. Ngayon ay panoorin po natin ang Jazz Clean Air Band, ang official band ng Clean Air Philippines Movement Incorporated sa kanilang masayang tugtugin na makaka-inspire po sa inyo na lalo pang maging mas aktibong mamamayan.
So yung sinasabi ko, Andy, sa'yo, na pinattern ko itong kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, KSMBPI Incorporated, sa Philippine Medical Association as a professional organization or trade organization. For what purpose? For certification. Ang nakita kasi natin na naging laganap sa as a side effect, ng positive effect ng social media, itong tinatawag natin na mga illegal and fake illicit news na nagaganap, no, basically. Kung sino-sino na lang nagpo-post ng video, naglalagay ng kanilang opinion at pinalalabas na yun ay fact, ano. Kaya nagkaroon ng confusion yung mga nagkukonsumo ng social media. Yes. And vital ngayon yan in times of pandemic. Kasi pag ikaw nagpakalat ng fake news dyan sa pandemic, etc., makukonfuse yung taong bayan natin and magkakaroon sila ng desisyon na mali, which can even lead to death or accidents or whatever, no? So, yun yung adhikain ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas is to fight basically yung tinatawag natin na hindi totoong mga balita. Ngayon, you know, nobody can control social media. Even government, even big government like America or China or whatever it is, European, cannot control social media. Social media is a new form of an animal na talagang nandyan and hindi mo pwede i-control yan. So, ang sinasabi natin, anong gagawin mo doon sa nagpapalaganap ng fake news, etc., Hindi mo naman pwedeng barilin yan or whatever. Hindi mo naman pwedeng bawalan. Hindi pwede kasi, siyempre, demokrasya tayo, no? So naisip namin at this point in time, sabi namin, bakit kaya itong mga kababayan natin mahilig mag-share and ano na mga, kahit na nakikita nila na hindi totoo, because natutuwa sila. Tawa sila ng tawa, etc. But ultimately, hindi nila alam yung implications nito sa mga ibang tao. So, why? Because those people who are now practicing social media are not really trained. Hindi sila nag-enroll sa University of the Philippines, sa UST, sa FEU, at saka kumuha ng kurso ng mass communication, journalism, no? Broadcaster. No? Wala silang formal training. Talagang ano lang, katuwaan, no? Kahiligan lang. Kahiligan, no? And they're good at it. They're good at express themselves. Gusto nilang sabihin kung ano yung paboritong pagkain, ano yung lugar na pinupuntahan, yung mga ganon. Personal experience ang nire-relate. And kung minsan, nasasama yung hindi personal experience, telling about the community, pero in a bad way, kaya yun ang nagiging epekto. Di ba? Correct. So parang ang gusto mong gawin, Doc, ay put some direction in the way they use social media. Kaya meron tayong ganitong kapisanan. Correct, Andy. Kasi ang sinasabi natin, we cannot actually control social media. However, we can influence it from a wrong direction going to the right direction. And ang solusyon natin, ito yung solusyon natin sa kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas or KSMBPI. Hindi naman ito foolproof na solusyon. Pangarap natin, anong solusyon natin? Education. Right. But those people who are now in social media, we would like to educate para alam nila yung tinatawag na mga libel, na mga cases, alam nila yung mga responsibility, na alam nila yung tinatawag na data privacy, no? Law, basically. Alam nila yung ethics into doing these things, no? Kasi these are things na tinuturo sa formal course. 4-year course yan sa university. However, our kababayan, basically, because the technology is available,
cellphone lang eh. Tama. Cellphone lang, you can already broadcast. You can live stream basically. So, parang nagkaroon ng kotse bigla ang mga kababayan natin Na hindi nag-drive, na hindi na nag-training mag-drive. hindi nagkaroon ng driving lesson. Right. Okay. O yun yung Kung minsan tama yung portrayal, pero madalas mali. So parang ganun din yun, nagmamaneho ka nang wala kang training sa pagdadrive. Ayan, exactly. Hindi na tayo lalayo, no? Isang tao na nakakuha ng isang lisensya because of non-appearance, no? Ayan yung ninalaban namin sa air pollution, non-appearance emission, no? Dahil naglagay, nakakuha ng lisensya, may lisensya na siya, marunong na siya mag-drive. Ang problema, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng red light, green light, at saka yellow light. Kung ang ginagawa niya, hindi niya alam, pag nakita niya yung red light, apakan niya yung accelerator, di banggaan, no? Kung nakikita niya yung green light, apakan niya yung preno, you know? So, basically, parang ganyan yung mga kaibigan natin na nagpa-practice ng broadcasting through social media template, no? So, ang gusto natin, sana magkaroon ng basic na education. And once educated nito mga practitioners sa social media, at least dito sa Pilipinas, will start the movement, no? Then, ang mga ganitong mga negative things about illegal information, bullying, daming mga ganyan, no? Maibsan, no? Because ang mga nagpa-practice ng social media sa Pilipinas, we're hoping and we're praying hard na magiging responsible na sila kasi alam na nila yung mga implications na pag itong ginawa nila, hindi pala maganda. Akala nila nakakatuwa kasi happy lang, share, gano'n. Nakaka-entertain. That's the reason why, Andy, a few months ago, we decided to put up yung tinatawag natin na a course seminar. And you're the president of Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, and ikaw rin yung prime professor. Ikaw yung... Marami din akong lecture doon. At saka Q&A. Yes, ako ang taong bahay doon pagka-seminar na yun online. Virtual, mapapanood din niyo yung mga lectures, pero live, pwede kayo mag-Q&A sa amin. Yes. At saka libre itong course na to. Itong course, dinesign natin na yung 4-year Bachelor of Science in Mass Communication, ma-reduce natin as much as, although hindi natin talaga makuha yan, but ma-reduce natin to the bare minimum of 7 days. In other words, we teach our enrollees the basic things, know-how on how to broadcast. Yung tinatawag kong street fighting, no? Pag natapos sila ng 7 days, hawakan nila yung cellphone nila, magre-report na sila dito sa studio natin, ipapakita natin sila sa radyo, sa TV, they can even write sa dyaryo because we have all the resources on these things, no? Then they can broadcast. Actually, yan yung nangyayari sa first graduate natin, yung 100 graduates natin, which later on, ipakita natin yung mga testimonial nila para sila na mismo ang magsabi kung ano naging experience nila sa 7 days, no? Para doon sa mga nagkaka-interest, kung alam ninyo, kung maririnig ninyo itong mga kumuha ng batch 1 ng course na ito, siguradong may engganyo kayo. Libre po ito. Ngayon, ang pinakamaganda dito, all walks of life ang nag-enroll sa atin sa first batch natin, no? Mayroong pulis, merong nurse, merong estudyante, merong kung sino-sino lang dyan, no? May kabataan, may taga-palengke, may farmer. Farmers. Yeah, so basically, may mga insurance agent, may kung ano-ano. In other words, kasi ang minimum requirement natin sa kanila is number 1, kailangan at least marunong sila magsulat at saka magbasa, at least high school graduate. But the most important thing is, ang requirement natin sa kanila, kailangan may puso sila para sa bansang Pilipinas, may puso sila para sa bayan natin. Because at the end of the day, ang pangarap natin sa kanila, they will be professionally practicing their trade as broadcasters, whether sa social media or sa conventional media, but all and above all, magiging bantay ng bayan sila. Magiging mata ng bayan sila. And if they are bantay ng bayan, mata ng bayan, they become effective fiscalizer by reporting things na nangyayari. In their communities. In their areas, no? Alam mo, Andy, itong 100 graduates natin, magkakaroon tayo ng second batch next week, no? Magiging 1,000 ito, magiging 10,000 ito, magiging... Later on. Kasi tuloy-tuloy ito, no? Tuloy-tuloy ito. Yun yung pangarap natin. Ang pangarap natin na ma-build natin yung tinatawag na threshold na magiging milyon ito. Now, imagine the possibility
Imagine yung pangarap namin. Itong mga members natin na kapisanan ng Social Media Broadcasters of Pilipinas, na trade organization, nagbibigay ng certification, magbibigay ng authentic media ID, no? Nandun sila nakapwesto sa bawat barangay nila, no? Yes. Let's say 1,000,000 yan. And all at the same time, they will talk, they will blog, no? They will blog in a social media platform. Then, government will be more responsive, di ba? Ang mga konting patulog-tulog dyan, ng mga opisyalis natin, talagang mabubulabog nitong 1,000,000 na broadcaster natin. Yan lang, magkaroon ka lang ng isa sa bawat barangay, Doc. Wala nang lulusot na balita sa'yo kasi bawat insidente sa barangay, bawat katiwalian man o kaya bawat proyektong ginagawa doon, makikita ng ating mga correspondents na properly trained. Bibigyan kita ng example. Isang TV station, isang radio station, ilan yung reporter nila? Sa isang TV station, ilang yung reporter nila magkukover sa buong Pilipinas? May 100? Wala. Wala. Sigurado. Yung isang radyo, may 100 silang reporter to cover the entire Philippines? Lalong wala. Okay, sige. Tayo, ang pangarap lang ito, Andy, wala namang masama sa pangarap. Lahat ng bagay dito sa mundo na makikita natin starts with a simple dream. And yung mga dream na yun, nagiging totoo yan because ang mga tao dreaming, decided to do something about their dreams. So yun yung halimbawa natin. Itong pangarap natin to fiscalize the country by putting mga warriors natin na magbabantay para ang fourth estate na reklamuhan ng bayan magiging strong enough, no? Tama. So that ang fourth estate will be able to guide the other estate na mag-toe the line, no? Magserbisyo kayo. Alam mo, Andy, itong sinasabi kong fourth estate, ito yung pangarap natin, no? Actually, ang fourth estate, hindi naman formal yan, Tag lang natin yan sa media, no? Pero ang fourth estate na pinapangarap natin is the new fourth estate, no? Ang ibig ko sabihin, hindi lang TV, radio, dyaryo, nandun na yung social media. Because at the end of the day, ang social media will finally be the ponente of all these things, no? Because even radio, TV, and dyaryo pumupunta na sa internet, pumupunta na sa new media. So, ang pangarap natin na itong fourth estate magiging malakas talaga. At saka ang pinaka-importante, itong fourth estate hindi nabibili, hindi nalalagyan, basically. Because if we have this fourth estate, then magiging effective na ito, magiging fiscalizer. Hindi natin inaaway dito yung gobyerno. Ang balak natin, palakasin natin yung fourth estate para tulungan natin ang gobyerno to do its job, no? Based on the Constitution, no? O, bantayan natin kasi alam mo, ang iba dyan, inaaway nila yung gobyerno, ganyan. Sinasabi ko, wag na natin awayin ang gobyerno. Because iisa lang yung gobyerno natin. Kung may problema ang gobyerno natin, wag natin sunugin yan. Katulad yan Tayo din yun Tayo rin yan, di ba? So ang kailangan natin tulungan, i-fiscalize natin itong mga bagay. Ipaalam natin sa gobyerno natin yung mga ganitong bagay na kailangan ayusin para ang serbisyo ng gobyerno tama sa taong bayan, basically. Right. So yun yung sinasabi ko, Andy. So the fourth estate is yung pangarap natin to be very strong. Now, imagine if we are successful in putting up members na talagang may puso, no? Frontliners para sa bayan, yung sinasabi nan. Kasi itong mga reporters, frontliners nito Totoo. Hindi lang doktor, hindi lang nurse, hindi lang abogado, hindi lang teacher, hindi lang police ang frontliners. Ang mga reporters are also frontliners and very, very effective in nation building. Kasi yun na nga sila, ang tawag ko nga sa kanila mga fiscalizers. Imagine if you have 1,000,000 of this, no, na nagbabantay sa araw-araw na buhay ng Pilipino. So imagine, may lalapitan ang mga kapabayan natin sa mga injustices, sa mga problema na nangyayari sa barangay nila. And we have an automatic feedback mechanism wherein those people sa barangay, sa grassroots, no, will be able to be heard dito sa Malacanang through our network of reporters. Using the template of the fourth estate, basically. Ang naisip ko lang, Doc, ngayong panahon ng pandemya, maraming mga journalism students, broadcast communication journalism, na dati ay nagpa-practicum sa mga actual print organizations broadcast. Pumupunta sila sa mga networks, doon sila nagpa-practice. Ngayong pandemya, nawalan sila ng ganon. So I was thinking, itong KSMBPI, kaya ba natin itong tulungan, itong mga nawalan ng opportunities for training, para dito sila magsanay. Virtual naman Hindi nyo kailangan pumunta rito. Actually, Andy, tama ka. And that is the major target natin. Itong mga youth
Kasi itong mga youth ito, yung puso nito idealistic pa, and they're there. Maturuan lang natin ng konti yung yung basics, and of course buksan natin yung puso nila bilang patriots and nationalists para magserbisyo sa bayan. That's good. Right now, ang sinasabi mo, nawala yung mga training, etc. kasi pandemic. Alam mo kung saan sila ngayon? Nandun sa TikTok. Totoo. Nandun sa Bigo. Nandun sa Kumu. No? Pero if you look at what they're doing there, they're like broadcasters also. Tingnan mo. You go, tingnan mo sila doon. May mga following. May mga following sila. Nagbo-broadcast sila. Kaso, kantahan, sayawan, yung gano'n. Imagine if we could convert this into one solid movement, no? Na sinasabi ko, mata ng bayan, no? Malaking tulong ito sa bayang Pilipinas. And hopefully, the next government, after our beloved President Digong Duterte, will be able to benefit sa mga activities na sinisimulan natin sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. We would like to continue the reforms of our beloved President Duterte. Kasi ito si Presidente Duterte, nationalist ito, patriot ito. Mahal niya yung bayan, mahal niya yung taong bayan. And of course, maraming mga criticism kasi siyempre hindi lahat pwede niya perfecto. But the President's heart belongs to our people. And we would like to echo that, no? And the next president and the president after the next president, magagamit niya itong fourth estate, no, to help him govern the country into the correct direction towards a progressive Philippines. Yun yung pangarap po natin. And we are now putting all our eggs under the concept of empowering the fourth estate. Yan yung kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. A professional and trained organization for social media practitioners. We're the first. Meron tayong dyaryo, meron tayong radio station, napapanood po tayo sa TV. Ano pang hahanapin nyo? Nandito po yan sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. At saka, pag-enroll, remember, itong course na to, this is a qualifying course. Nobody can become member of the Kapisanan ng Social Media Broadcasters unless they graduate this course. And itong course natin is accredited or recognized by TESDA, basically. So, ang certification na bibigay natin, hindi lang certification ng KSMBPI, pero TESDA seal of approval yan. Right. Because of these things, no, we're hoping and we're appealing to our kababayans to join us, no? Join us, fight for this country. Join us, love this country. Join us, make this country again great one more time. So yun yung message ko, Andy. Doon sa mga interesado, puntahan nyo ang website ng kapisanan sa socmedbroadcasters.org. I-display po namin sa TV ang website address. Nandun po ang forms, nandun ang explanation ng benefits. Kapag kayo nag-responde through email, babalik sa inyo ang email instructing you kung paano papasok sa virtual seminar na ito. Maiksi lang po. Ngayon ay panuorin po natin, Doc, ang ilan po sa mga gumraduate sa batch 1 ng training natin sa pagpapatuloy ng Lingkod Bayanihan. It was a great opportunity to be part of a kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, itong Social Media Broadcaster sa Pilipinas Incorporated, na itong very challenging itong mga natutunan namin in the field of reporting and situational report, at naranasan ko din yung pagiging weather forecast, yung kung ano yung totoong nangyayari, tamang pagbabalita, tamang impormasyon na ipabatid natin sa ating mga mamayan, ay napaka-importante to build credibility, yung tamang impormasyon, yung balance reporting, at nais po natin itong mga natutunan natin sa field reporting, itong KSMBPI, ay maibabahagi natin sa ating sariling komunidad, lalo ngayon nakakaranas tayo ng pandemya, ay maibabahagi natin itong magagamit niya ito kasi maging member na tayo ng social media broadcaster, ay pwede na tayo magbalita sa sarili natin. Para sa akin, yung OJT ang pinaka-interesting at pinaka-challenging part ng training dahil nabigyan kami ng chance na magbalita at makipagbalitaktakan sa mga magagaling at iniidolo naming mga broadcasters. Kagaya nga lamang nila Kuya Andy at ni Kuya Lakay. At makapagbalita sa isang aktual na programa na napapakinggan sa radyo at napapanood sa social media. At dahil doon nag-improve yung aking self-confidence, hindi lamang para maging isang magaling na broadcaster, kundi para maging isang effective na communicator. In the coming weeks and months, I will be happy to see more empowered and responsible social media users na hindi lang naghahatid ng mga tama at makabuluhang balita, kundi nagpapalaganap ng pag-asa
Dahil sa gitna ng mga problema na ating kinakaharap at ng pandemya, ay marami pa rin namang mga magagandang bagay na nangyayari sa ating komunidad. Malaking bahagi po sa akin na mapabilang sa first batch ng KSMB seminar po na ito. Of course, meeting new people from different segment of the society, napakalaking bagay po nun. And itong seminar din po na ito, it made me realize about the real intention of broadcast journalism. Ginagawa po natin ito, yung pagbabalita, hindi para sumikat or magpasikat, kundi yung intention po nito or yung purpose po na ito is to educate and to inform the public about what is happening around us. And kambal na rin po nito is yung pagiging responsableng tagapagbalita. We need to make sure na yung mga balita na inilalabas po natin ay makatotohanan, napapanahon at kapupulutan po ng aral ng ating mga taga-subaybay. Sobra po akong nagpapasalamat dun sa training kasi na-expose ako dun sa actual work kung paano maging journalist at natanggal din yung kaba ko sa pagre-report. Kumbaga ba, wala na yung pressure kung nagre-report ako. At nagpapasalamat din ako na napaka-healthy ng aming working environment. And I'm looking forward to the future trainees and sa mga future projects ng KSMB Online. Isang malaking karangalan na napabilang ako dito sa kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas dahil mas nalinang ang way ng pagre-report ko or pagbo-broadcast ko dahil sa patuloy na pagpaparana sa amin ni Kuya Andy ng mag-deliver ng aming report sa aming OJT. Natutunan ko din kung paano gamitin ang iba't ibang gadgets at yung mga technologies para makagawa ng magandang balita para sa aming komunidad. Lubos po ako nagpapasalamat sa KSMB family, kay Kuya Andy, kay Kuya Lakay, sa mga staff po ng KSMB, sa mga family ko po dyan na nag-training po, batch 1. May kagalakan po sa akin sapagkat napagtagumpayan po natin yung training po na inilatag po sa atin ng KSMB Online at sigurado naman po na meron po at marami po kaming natutunan sa pagpapahayag po ng balita. Ngunit may kalungkutan po sapagkat sa maikling panahon po ay nagkasama-sama tayo, nabuo yung bonding, yung camaraderie. Pero that's only the beginning. Alam ko po, marami pa po tayong pagsasamahan, especially po sa pagbabalita po. Yun lang po ang aking gustong sabihin po sa KSMB Online, sa mga family ko po, sa bonding camaraderie. Maraming salamat po. Siguro maliban doon sa mga basics ng broadcasting at news writing ay marami tayong mga mahalagang natutunan sa halos 3 linggo na pagsasanay natin sa broadcasting with Kuya Andy. Hindi lamang po yung mga natutunan natin sa lecture kundi during the actual. Iba kasi yung actual doon sa nile-lecture. Ang kagandahan doon sa actual ay nakikita mo na kung ano yung mga dapat mong i-adjust. Sa news writing naman, wala namang nagiging problema dahil meron naman tayong mga basis doon. Yun lang, doon sa actual na reporting kasi, merong mga do's and don'ts doon. At yan ay nakikita mo sa resulta ng program, pagka pinanood mo, makikita mo kung ano yung mga dapat mong i-improve pa doon at kung ano yung dapat mong i-maintain. So ano dapat pa yung dapat mong tanggalin na mannerism at kung ano-ano pa. Maraming salamat, Andy. And ito lang siguro ang pwede kong sabihin sa mga kababayan natin. Walang imposible kung tayo magkaisa. Kaya ang model na talagang palagi kong pinapakita is yung walis tingting. Okay? That's my model for unity. Yung walis tingting, pag ito, kumuha ka ng isang piraso na tingting, madaling baliin. Kahit hindi nga dalang kamay dalawang daliri lang, mabali mo yan. However, pag binagbigkis mo yan, okay, it's gonna be a strong thing na kahit na 2 kamay, kahit 2 pa kayo, 3 kayo, babaliin. Hindi nyo mababali. That is the model that we would like to do sa kapisanan ng social media broadcaster. Isang malakas na walis tingting, unified, na mag-fiscalize ng serbisyo ng gobyerno para sa taong bayan. And sisimulan natin ito by being united. The Filipino nation can prevail. We will overcome, sabi nga ni Presidente Duterte, pag tayo buo, nakabigkis tayo. So sana we're appealing to our people, fight on, kaya natin itong pandemic na ito. Thank you very much, Doc Mike Aragon. Siya po mga kaibigan ng Chairman ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated, KSMBPI.
at siyempre ang ating Ding Executive Producer. Ako po naman si Andy Vital. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Again, sa mga interesadong sumapi sa ating kapisanan at mag-train, punta po kayo sa website socmedbroadcasters.org. Welcome po ang lahat. Wala pong age limit. Basta marunong kayo, magbasa, magsulat, magsalita, makinig. Okay na yun. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating episode ngayon sa Lingkod Bayanihan. Sigurado akong kahit paano meron kayong nakuhang interest sa mga nanonood na kabataan, this is something of a challenge para sa inyo. Mahilig kayo sa social media? Sumapi kayo sa kapisanan ng Social Media Broadcasters Incorporated. Mag-train kayo na igsilang na course para kayo masanay kung paano maging responsableng mamamahayag ng inyong community para makatulong sa maayos na pagunlad ng ating bansa. Dito sa Lingkod Bayanihan, ang aming ngiti ay ang inyong ngiti. Bawat hirap may tagumpay, pangako ko panalo to. Our unity will end our miseries. Lingkod Bayanihan, frontliners ng bayan. Malaya ang ating bansa, sa hirap ay may pag-asa. Our unity will end our miseries. Lingkod Bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit-bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema, frontliners ng bayan, Lingkod Bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay, kabayan ko, mga puto, aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod Bayanihan, frontliners ng bayan. Kapit-bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema, frontliners ng bayan, Lingkod Bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay, kabayan ko, pangako to, aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod Bayanihan, frontliners ng bayan.